Hello mga kadiskarte. Hello mga guys, mga sir. Meron tayo ditong i-repair na motherboard na Asus H110M. Ayan. Asus H110M-D Rev 1.01. So ang issue nito mga kadiskarte ay wala siyang display. Pakita ko sa inyo na wala siyang display. So ilagay lang natin tong kanyang memory, DDR memory. Yan. Okay, lagyan natin siya ng power supply. And then natin siya ng fan. Lagyan natin siya ng heatsink. Ayan. Then meron ako dito mga kadiskarte na TL611 Pro na debug card, postcard analyzer mga kadiskarte, para makita natin yung anong kondisyon ng ating motherboard. Okay, then meron tayo dito monitor. Lagay natin yung monitor, saksak natin siya. Right, saksak natin yung monitor natin mga kadiskarte. So yun, nabuhay na yung monitor natin. Ayan, no signal. Ngayon power natin yung ating motherboard. So meron na siya dito ang 3 volts standby voltage. So power on natin mga kadiskarte. Pag-short lang natin yung pin niya dito. Ayan, nabubuhay siya, namamatay, nabubuhay, tapos nabubuhay. Ayan, buhay na siya. Yung code niya, stuck siya sa 00, tapos wala siyang no display. Ayan, no display siya mga kadiskarte. Ngayon, check natin yung kanyang mga voltage. Ngayon, check natin yung ating mga voltage niya guys. So, meron naman siyang B-core. Tignan nyo guys, may B-core naman siya. 0.9. Okay. Dito. Meron din dito. Yan, 0.9. Tapos meron din siyang 1 volt para sa BCCIO. Okay. And then meron din siyang 5 volts dim. Ayan, 5 volt dim sa DDR supply. Tapos meron siyang 1.2. Ito yung main supply ng ating RAM, 1.2 volts. So meron siyang 3.3 para sa ating RTC circuit, 3.3. Ngayon guys, sa pansin ko dito wala siyang 2.5. Ito guys, itong coil na to. Yan. Ayun, meron na. Meron siyang 2.5. Ba't kanina wala? Dito guys, ayun. Meron siyang 2.5 pala. No? Kanina to guys, walang 2.5 eh. So meron pala siyang 2.5. Hello guys.
Hello guys, what's up? Update ko lang guys sa ginagawa nating motherboard Asus H110M-D Rev 1.01. Kanina guys nakita natin dun sa ating debug analyzer na wala namang error na nababasa yung ating debug analyzer, no? So kaya lang wala siyang display. So, yun pala guys ay ang problema lang pala nun guys ay itong BIOS lang, no? Kaya pala wala siyang display. May mga naman siya guys, no? May V-core siya, kompleto yung voltage niya. Yung mga voltahe niya para sa RAM, sa PCH, ISO, Super IO. Kompleto naman yung mga voltage niya. Problema lang pala guys ay corrupted na yung BIOS. So tayo guys, nag-flash tayo ng BIOS. Ito yung ginamit kong flasher ng BIOS. CH341A. So mamaya guys papakita ko yung gamit kong software ng ng 3H CH341A na programmer. So ito na yun guys, no? So try natin i-boot up siya. Lagyan natin yung debug analyzer para makita nyo. Yan, lagyan natin siya. So yun guys, naka na yan, may power na siya. Tapos yung monitor natin guys ay may power na rin. So ayusin lang natin yung board para makita natin yung code na binabasa ni debug analyzer. So naglagay ako ng power switch. Power lang natin guys. Ayan. So yan guys, nag-power siya. Yan yung kanyang debug analyzer. Gumagana na. Ayan. Yun. Ayan guys, nag-boot up na yung ating motherboard. Okay. F1 lang tayo para papunta sa BIOS. So yan yung BIOS natin. Ayan yung ating dashboard. So may OS na rin guys, no? Nilagyan ko na yan ng OS. May SSD na lang. So boot natin siya. So restart siya guys. Yun, kanyang debug analyzer. 64 A2. Yan. A0 ay booting na siya. Yan. So yung A0 guys ay boot up. Yan. Yung code na A0 sa Asus ay display. Ayan. So ayan na. And guys, nag-boot up na yung ating board. So ito pala yung ginamit kong ito. Yan yung ginamit kong guys, pang flash ng BIOS. Ayan. Tapos yung ating ito. Ayan. Ito yung dati niyang guys, BIOS. Ito yung BIOS na corrupted. Ngayon pinalitan ko siya nito. Ito guys ay dinownload ko lang sa Asus na site. Ngayon pag nag-download kayo dun guys ng cap siya guys, cap file. Ito yun guys yan yun, cap. Hindi siya talaga bin file. Ayan, lumalabas cap file. Ayun, para maging bin file siya, para maging bin file ay gagamit kayo ng
gagamit kayo ng ito, XXD. Gagamit kayo nitong software na to. Ayan. Para ma-convert nyo yung cap file to bin file. So, gagawa na lang tayo ng another video siguro yun guys, para dito. So, yun lang guys. Ang problema pala nung ating motherboard kanina, kaya walang display, ay BIOS issue. Alright. So, yun lang guys. Maraming salamat sa panonood. Thank you for watching. Goodbye. Peace out.